Magandang hapon mga kapit lovers. Andito na naman tayo sa ating munting YouTube channel. I-update ko lang mga kapit lovers yung aking mga alagang crayfish, no? Matagal-tagal akong hindi nakapag-video muli. Mga kapit lovers, naalala nyo yung mga yung mga krillings nga nakalagay dito sa planggana. Ngayon mga kapilabers, mayroon na namang isang buried na crayfish mga kapitlovers. Dito titingnan natin yung buried mga kapitlovers. So, medyo malaki na tong inahin na to mga kapitlovers. Ayun yung itlog niya mga kapitlovers, oh. Medyo matagal-tagal pa to. Bakit mayroong ibang kulay? Pero yung mga nauna mga kapitlovers, yung mga naunang krillings na nakalagay dito, pinagbago ng November 1, nilipat ko na mga kapitlovers dito sa RepTab. At pasensya na mga kapitlovers, medyo magulo itong sit up ko kasi temporary pa lang to, no? Hindi ko pa na sit up ng maayos talaga itong mga trapal pan ko. Ito, bumili ako ng bagong motor, halagang 770 mga kapitlovers. 30 watts yung ginagamit ko para isahang motor lang para sa lahat, para medyo tipid sa kuryente. Ito yung hose nila mga kapitlovers, yung galing sa motor papunta doon sa mga tapalpan sa RepTab mga kapitlovers. Yun ang hose niya mga kapitlovers. Mahaba kasi ito yun yung mga kapitlovers. Susundan natin yung hose niya. Yun yung hose mga kapitlovers. Dahil di pa naman marami, isang lang yung ginamit ko mga kapitlovers, ito. Tapos pupunta dito mga kapitlovers, yan dyan sa tapos mula dito pababa sa mga kapitlovers, pababa sa mga sa aquarium at sa planggana. Yan. Tapos yung mga krillings mga kapitlovers, ito na yon sa RepTab, nilagay ko na sa RepTab. Andito na yung mga krillings sa RepTab mga kapitlovers, nilipat ko na. Medyo malaki-laki na mga kapitlovers ang mga krillings ko. Ayan, nagtataayan yung mga kapitlovers, Ayan siya mga kapitlovers, Ayan natin, isolve natin. Yun mga kapitlovers, yung iba niya nagtatago sa mga hides. Araw kasi pagka-araw nagtatago sila, pero sa gabi active yun sila. Magalaw yung kamay ko mga kapitlovers. Ayan kapitlovers, ayan, medyo malakin sila. Yung kangkong umakyat na sa hose, sa air pump. Dito mga kapitlovers, nakahanda lang to, wala pa tong laman. Ang nilalagay ko lang dito isda para hindi sa pamugaran ng kitikit. Yan yung isda kapitlovers, maliit. Pero pag mayroon na akong ilagay dito na tatanggalin ko rin yung mga isda niyan kasi kakainin nila yung krilling. Handa lang yun mga kapitlovers para pag may birit, dyan ko ilalagay. Ito yung mga sirang rep mga kapitlovers nga nabibili ko doon sa junk shop na nabibili ko ng tag 50 pesos isang dito mga kapitlovers, itong kalat dito, itong mga sako na to, mga yung mga hides nila mga kapitlovers. Yung mga gamit ko to dito sa mga alaga ko, nagkalat pa, hindi ko pa naayos. Kaya gulo-gulo ng magugulo.
Ito yung mga dating motor. Ah, Hindi ko na ginamit kasi maraming motor, medyo mas mahal gasto sa kuryente. Ito mga gumagana pa ito mga kapitlaber. Kaya ginawa ko, ito lang ginagamit ko, parang isahan lang. Isahang ano lang sa kuryente. Itong dito mga kapitlavers, mga ano to, mga native nga ulang. Yung mga native nga ulang na hinuhuli sa mga kaibigan ko noon sa DRT, kinuha ko, dinala ko dito, inalagaan ko rin, paparamihin ko rin. Ano tong native nga ulang mga kapitlavers, mayroong isa dito buried na. Pero isa lang, marami to, namatay kasi nung doon sa bundok, wala silang water pump, wala silang aerator eh. Kaya namatay yung mga ano, nung pagdating ko, wala na, patay na yung iba. Titingnan natin mga kapitlaber. Ito yung ulang oh. Ay, wala, nakawala. Yan kapitlaber, native. Mailap. Native to nga ano kapitlaber, native nga ulang. May isa dito nga ano na, buried na. Hindi ko lang alam kung gaano to kalaki sila, pero lumalaki pa naman siguro to. Native to mga kapitlaber, yung mga sasapa sa bundok. Yan yung mga native nga ano, ulang. Binaba ko rin. Tapos yung isang rip tab mga kalabers, yung ginagawa ko, hindi ko maano eh, may singaw siya kalabers dito oh, yung tubig may tumatagas. Mahina lang naman, pero may tagas talaga. Hindi ko pa nilagyan ng aerator, wala pa naman akong ilalagay na krillings dito. Pag yung isang buried doon mga kapilabers, pag nagkaroon na ng krillings yun, dito ko na rin ilagay. Tama-tama rin mabubuhay na tong kangkong. Yung mga reptab mga kapitlavers nga binibili ko sa ano eh. Binibili ko sa yung iba sa junk shop. Pero mas mahal sa junk shop, mayroon doong shop nga gumagawa ng mga rep. Yung mga sira na talaga, kinakatay nila, binibili ko yung ano. Hindi nila mabinta, binibili ko ng tag 50 pesos. Ito mga kapitlavers, 50 pesos lang. Kaysa bibili ako ng aquarium nga mas mahal yung aquarium at maliit pa. Itong rip tab, 50 pesos lang, mas maluwag pa kaysa sa aquarium. Pagka aquarium ang kapitlavers ganito kalaki, mahal yun, mahal na yun, ilang libo na yun. Kumpara sa rip tab, 50 pesos lang, malaking tipid. Yung mga kapitlavers. Yan yung mga breeder ko mga kapitlavers, dito nakalagay. Uhuli na tayo kapitlavers ng ano, mga grillings. Titingnan natin yung krillings mga kapitlavers kung gaano nakalaki. Huhuli tayo. Kukuha tayo ng hides mga kapitlavers. Nagtatakbuhan oh. Ayun kapitlavers oh, kita nyo? Oh, dalawa. Tatakbuhan, mabibilis na sila, hindi na basta-basta nahuhuli mga kapitlavers. Oh, ito. Gawin natin to. Tumatakbo agad oh, yun oh. Ayun mga kapitlavers oh, wala yata ako nadala. Wala nga. Mabibilis na mga kapitlavers, hindi ko na basta-basta nahuli. Ito na sila mga kapitlavers oh, ganito na sila kalaki mga kapitlavers oh. Ito na sila mga kapitlavers oh. Yan na sila mga kapitlavers. Oh. Marami yun sila. Yan yung ano mga kapitlavers noong pinagpag noong November 1. Malaki-laki na. Marami to sila dito mga kapitlavers, siguro sa mga
150 to 200 to sila mga kapit-labers o mas higit pa. Oh, yan oh, malaki na oh. Hindi sila pantay-pantay ang laki. Mayroong mas mabilis lumaki. Mayroong dito mas malaki na mga kalabers. Saka komportable sila dito sa ano nila eh, para lang din silang nasa sapa. Kasi may mga nilalagyan ko sila ng kangkong. Parang ano rin, parang feeling nila nasa natural habitat lang sila. Parang pakiramdam lang nasa sapa sila kasi malamig din ang tubig mga kalabis pag may damo. Ayun ang kangkong kalabis o umaakyat na sa hose. Saka itong hose mga kalabis, sadya ko talaga ganito ang sistema ng hose mga kalabis kasi tumatakas yun sila pag may makaakyat sa gilid. Mga escaping artist kasi itong mga lobster na to eh. Basta may mga maakyatan sila mga kalabis, aakyat talaga to. Tatakas at tatakas talaga to sila. Kasi yung dito, may mga nakatakas na rin dito eh. Minsan may nakikita ko doon sa labas nga, nilalanggam na, patay na. Kaya ganito ang ginagawa mga kapilabit, kailangan wala silang maakyatan dito sa mga gilid-gilid na to. Kasi hanggat may maakyatan sila, tatakas yun eh, iwanan ka. Ito dito mga kalabis, aakyat sila dyan pero hindi sila makalabas, nasa gitna lang yung aakyatan nila eh. Itong mga ulang, hindi naman to gaano siguro maakyat. Ito lang mga yung mga creepies lang talaga. Mga escaping artist kasi ito mga creepies na to mga kalabers. Ito lang yung set up, temporary set up ko mga kalabers, hindi ko pa naayos, kakalat pa. Kasi yung mga nakasako diyan mga kalabers, mga hides nila yon. Itong ano nito, ano pa rin nila to mga kalabers. Mga gamit pa rin to sa mga creepies. Hindi ko pa na set up ng maayos kaya ang gulo-gulo. Pati itong mga PVC na to mga kalabers, mga hides nila to, putol-putulin ko to para taguan nila. At maraming salamat mga kalabers. Sana huwag kayong magsawang suportahan itong aking mounting YouTube channel. Salamat sa panonood dito sa aking mga video mga kalabers. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. At magandang hapon sa inyong lahat mga kalabers.